Nauna pa eh, ang ingay eh, nauna pa ang bisi eh. Castle White. High blood, relax. Wala na, wala kasi mag-aasya sa bata. Bata na kasi. Ay, may tanong ko pa. Yan ang nasalang ko kayo. Nilalagay mo sa ano. Excuse? Relax lang kayo. Hindi pa simula. Gawain kayo na pag-iwa-hiwalay yung tsinelas tsaka ano. Lagay mo sa sako. Tapos kalugin mo. Tapos kasabog mo ulit. Teka, pati pala sa ano, ako'y maiiwan. Ihagis ko sa bubong. Isa-isa. Big. Baba. Sipag ni Jojo. Yung maliit una, ang malalaki mo sa likod. Okay, sino po? Iwanan ko lang yung Ikaw camera. ang ikahin mo kasi unang mo meso. Ganito. Test na doon. Maliliit ako na. Sige, nakasunan. Maliit ka, doon kasunan. Lapit-lapit mga kids. Mas maganda malapit. Huwag kayo dyan sa siksik. Wala kang po pwestohan. Labing pala. Sa ulo. So very good po ang mga kabataang Kalambeño at talagang sa ulo po nila
ang himno Oo ng nga. Kalamba. Muli po, narito tayo ngayong araw ng Wednesday, June 11 sa Museo ni Jose Rizal sa Kalamba para sa Kwento Bayani. Ito po ay bahagi ng selebrasyon natin ng Kalambagong Buhayani Festival 2025. At syempre, para po sa ating pambungad na pananalita, pakinggan po natin ang mensahe ng kurador ng Museo ni Jose Rizal sa Kalamba, walang iba kundi si Ginoong Teodoro Derek C. Villa. Siguro pala. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang karangalan na makasama kayong lahat sa espesyal na programang ito ng pagkukwento. Ay, Kung saan tayo nagtutipon-tipon upang ipagdiwang at alalahanin ang mga bayani na mula sa ating mahal na lungsod ng Kalamba. Ngayong araw, tayo maglalakbay sa kasaysayan, susuriin ang buhay, sakripisyo at mga pamana ng mga taong tumulong sa kasaysayan ng ating bansa. Sa isang mundong mabilis ang pagbabago, mahalagang ating alalahanin at bigyang pugay ang mga taong lumaban para sa katarungan, kalayaan at mga pagpapahalagang bumubuo sa atin bilang isang bayan. Ang ating mga pambasang bayani sa kanilang tapang at di matitinad na determinasyon ay nag-iwan sa atin ng mayamang pamana at inspirasyon at pag-asa. Ang programang ito ay hindi lamang para magbigay kalama, kundi magbigay inspirasyon sa inyong kabataang naririto ngayon. Ang mga kwento ng ating mga bayani ay hindi lamang mga salaysay ng nakaraan, sila'y mga plano para sa hinaharap. Tinuruan nila tayo ng tibay sa harap ng pagsubok, kahalagahan ng pagkakaisa, at ang kapangyarihan ng paninindigan ng isang tao upang magdulot ng pagbabago. Habang pinakikinggan natin ang mga kwento, magnilay-nilay tayo sa mga aral na atin nito. Humarap tayo rito ng motibasyon upang magbigay ng positibong kontribusyon sa ating komunidad upang ipaglaban ang tama at upang dalhin ang sulo ng kanilang namararangal na kaisipan. Inaanyayahan ko ang bawat isa na lubusang makilahok sa karanasang ito, magtanong, ibahagi ang inyong mga salubin at pag-isipan kung paano ang mga halaga at kilos ng ating mga bayani ay maaaring may sa buhay ngayon. Tandaan, ang diwa ng kabayanihan ay hindi nakakulong sa kasaysayan. Nasa bawat isa natin ito. Maraming salamat sa inyong pagdalo at gawin natin ang programang ito ng pagkukwento na isang makabuluhan at maliwanag na karanasan para sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Derek Villa. Ang ating pong pakikinggan na kwento ngayon ay ihahandog po sa atin ng ating nag-iisang Congresswoman po ng Lone District of Calamba, si Congresswoman Charisse Ann Hernandez Alcantara. Ngunit dahil po siya ay may importanteng misyon ngayong araw, narito po upang humalili kay Kongcha, walang iba kundi ang Department Head ng Cultural Affairs, Tourism and Sports Development Department, Engineer Carla Boholano. Hello, good morning! Hindi ako si Kongcha, di ba? Opo, may importante siyang event ngayon sa Kongreso. Sino ang nanonood ng balita? Yan. O di alam nyo kung anong ginagawa ngayon, kung anong nangyayari sa Senado at kung bakit naroroon ang ating kinatawan. Anyway, sino po dito ang nakakakilala kay Teodora Alonso? Sa mami ni Jose Rizal. Sige, tingnan muna natin. Ilang taon na yung mga nandito sa unahan? Ilang taon ka na? 9 po. 9. Ikaw? 8 po. 8. Si ate, ikaw ilang taon ka na ate? 11. Yung mga naka-blue, ilang taon na po? 14. Ay naku, dapat kilala nyo na ito. Diba?
ba? Sino yung first time pumunta dito sa museo ni Jose Rizal? Wow, first time. Kayo ay taga? San Juan. So mamaya, after nitong ating kwentong bayani, ano ang gagawin nyo? After nyo makinig, anong gagawin? Yung mga first time makapunta dito? Maglilibot. Nung maliit pa ako, lagi kami nandito. Inaabangan namin yung bunga ng pakopa at saka itong mabolo. Yan. Tsaka Chico, oo noon. Tapos, maghahagis kami ng coin doon sa well, dyan. Kaya lang, isang Friday, nakita namin, hinapot kami ng punta dito, nakita ko, may kumukuha ng mga coins. Kasi from time to time pala, yun ay iniipon. So, yan yung mga memory. Sino ang nakapunta na doon sa maliit na kubo? Nakapagin ng kubo din. Wala pa, hindi ka pa nakakapunta. Mamaya punta ka doon. Maganda doon. Tapos sabihin mo, pagawa ka kay tatay ng kubo sa bahay. Yun ang pangarap ko nung maliit. Magkaroon ng kubo katulad ng kubo-kubo ni Jose Rizal ng mga kapatid niya. Kahit na nagawin. Anyway, magsisimula na tayo. Pero bago magsimula, meron akong pa-contest mamaya, kaya makinig kayong mabuti. Okay? Kasi meron akong ibibigay na premyo doon sa makakasagot. Kaya makinig kayong mabuti. Ang kasali dito, yung mga bata lang. Yung mga naka-blue, pwede rin, pero hihirapan ko yung tanong sa inyo. Hindi natin kukunin dito, pero isang matindi-tinding trivia tungkol sa ating pambansang bayani. Ready na kayo? Oh, sige. So, ating kwentong bayani ngayong araw ay patungkol kay Chodora Alonso Reyalonda de Rizal y Quintos. O, sabay-sabay nating sabihin yung buong pangalan niya. Chodora Alonso Reyalonda de Rizal y Quintos. Sino ang nahahabaan? Ganyan kasi talaga yung mga pangalan noong unang panahon. Pero yan kasi ay kumpletong-kumpleto. May maiden name hanggang maiden name na nanay nila ay sinasakop. Simulan na natin, ha? Makinig mabuti para sa ating pa-contest namin. Teka, sino muna si Chodora? Siya ay? Nanay. Si Chodora ay ipinanganak noong ika-9 ng Nobyembre 1827 sa Maysik, Tondo, Manila. Siya ay ikalawa sa mga anak ni na Lorenzo Alonso at Brigida de Quintos. Ang kanyang ama ay naging kapitan ng munisipyo ng Biñan, Laguna. Kinatawan ng Laguna sa korte ng Espanya, kasapi ng isang samahan ng mga Katoliko sa Isabela at agrimensor. Ano ang agrimensor? Ano ang agrimensor? Tita Olga. Yon, tama po. Nagsusuka. May premyo si Tita Olga mamaya. Yay! Ang kanyang ina naman ay galing din sa prominenteng pamilya. So, kung iisipin natin, hindi kung sino lang. Galing sa prominenteng pamilya mula sa nanay na side at saka sa tatay na side, si Chodora Alonso. Siya ay nakapag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa. Ang kanyang apelyido ay pinalitan ng Reyalonda alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Claveria noong 1849. Sa murang edad na 20, si Chodora ay ikinasal kay Francisco Mercado na mula sa Biñan, Laguna. Sila ay nanirahan sa Calamba, Laguna at piniyayaan ng ilang anak, ilang magkakapatid si na Jose Rizal. 3 lang. Di ba uso noon ang family planning? Madami. 4? O eto, unang papremyo, ilan? May narinig na akong tama. Tama si Kuya, 11. 11 anak, kung ganun sila kadami. Sino dito ang
11 magkakapatid. Meron ba? 10. 10 kayo? Baka 10 years old. 9. 9 kayong magkakapatid. O, di ba masaya pag madami? Ba't parang napipilitan ka? Sino-sino ang kanyang mga anak? Si Saturnina, ate niya, ang ate, si Pasiano, si Narcisa, si Olympia, Lucia, Marie, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Meron bang kapangalan dito? Kung meron, may special prize. Ano pangalan mo? Rosemary? Ay, hindi. Dapat ikaw mismo. Ikaw. Walang kapangalan? Kasi mga sinaunang pangalan to, very rare na may ganitong mga pangalan. Si Chodora ang kauna-unahang guro ng kanilang mga anak bago ito ipadala sa Maynila upang mag-aaral. Di ba tayo tinuturuan tayo ng mga nanay bago ipasok sa daycare? Si Jose ay nagtungo sa Europa upang magpakadalubhasa. Siya rin ang naging inspirasyon at dahilan kung bakit kumuha ng medisina si Jose upang magamot at maibalik ang kanyang paningin. Makinig kayo. Ano nangyari? Tanggal ang ngipin mo? Maging si Chodora ay hindi nakaligtas sa pagmamalupit ng mga Kastila. Makailang beses siyang nakulong sa mga kakatwa at hindi mahalagang kaso. Ano ibig sabihin ng kakatwa? Gawa-gawa lang na kaso. Una siyang nakulong sa na nilason niya ang kapatid ng kanyang asawa. Ipinagtanggol siya ng 2 sa magagaling na abogado na nagmula pa sa Maynila at napawalang sala makalipas ang 2 at kalahating taon na pagkakabilanggo. Nang ipag-utos ng mga Kastila na palitan ng apelyido ng bawat Filipino, isa ang kanyang pamilya na tumutol at bilang parusa siya ay pinaglakad ng mahigit 50 kilometers. Hulaan nyo gaano kalayo ang 50 kilometers na pinalakad sa kanya bilang parusa. Sino ang nakapunta na sa Santa Cruz? Yon, ang nilakad niya ay mula Calamba hanggang Santa Cruz. Napilitang lumipat ng Maynila ang kanyang pamilya nang magkaroon ng hidwaan ang Dominiko at ang Filipino sa Laguna. Noong 1891, nakasama niya si Jose nang madistilo ito sa dapitan at magtungo sa Hong Kong. Nang malaman niya na ang kanyang anak ay papatawan ng kaparusahang kamatayan, siya ay nagtungo sa Maynila upang bisitahin ang asawa at makiusap sa gobernador, ngunit nabigo ang kanyang layunin. Sa dami ng hirap at sakit ng kaloobang dinanas, inalok ng lehislatura ng Pilipinas si Chodora ng pensyon bilang pagkilala sa kanyang mga naging ambag sa bayan. Magalang niyang tinanggihan ang alok at sinabing ang aking pamilya ay kailanman hindi nagmahal sa bayan dahil lamang sa salapi. Kung ang ating pamahalaan ay maraming pondo at hindi alam kung saan dapat gamitin, mas mainam sigurong bawasan na lang ang, ano yung ibinabayad natin sa government? Tax. Bawasan na lang ang buwis. So, yon ang kwento ni, anong pangalan ulit? Basa? Okay. Ngayon, magko-question and answer tayo. Sa bawat tamang sagot, magbibigay ako ng 100 pesos. Ayan ha, 100. Yung mga malalaki, ikaw okay ka na, meron ka na kanina. Pero hindi na kayo kasali. Hayaan nyo lang sa mga bata to. Okay ka na kanina. No coaching. Kati pwede. Taga saang bayan ang napangasawa ni Chodora na si Francisco Mercado?
Ilang taon ka na, kuya? 12. Sige na nga. O, siya tama siya, Binyan. Pero mamaya meron akong special prize na ibibigay. Saan ipinanganak si Chodora Alonso? Kung nakikinig kayo talaga, saan siya pinanganak? Saan sa Maynila? Ayan, para may clue. Tama, sa Tondo. Very good. Ayan na, 3 na nanalo ha. O, eto, mahirap-hirap to. Pang-ilan sa magkakapatid si Dr. Jose Rizal? O, ate, kaya mo yan. Nagtaas ka na ng kamay. Hulaan mo na. Baka to ka ma. Wait lang, antayin natin sumagot si ate. Hindi na kayo sumagot. Ate, ikaw, hulaan mo na. Hulaan mo. Hulaan mo. 1 to 11. Go. 7? 7 daw, tita. Tama, hulaan. Oo, diba? Sabi sa'yo, hulaan mo eh. O, tayo yung mga nanalo na. Sino yung mga nanalo na? Ilan na? 4 na. O, sige, upo. Last one for the special prize. Ito, mas malaki to. 150 to. Pero gusto ko kayo yung magkukwento. Iksian lang ha. Sino ang nakakaalam ng espesyal na kwento tungkol kay Dr. Jose Rizal at sa kanyang nanay patungkol sa isang instance na tinuturuan siya ng nanay niya na nagkaroon ng isang insekto na umiikot doon sa ilaw. O ano? Sinong may alam nun? Bawal kayo, malalaki na kayo. Sinong nakakaalam ng kwento? Masasabihin ko na yung title, di ba? Alam niyo ba yung kwento ng nag-aaral si Dr. Jose Rizal at ang nanay niya, may isang gamo-gamo na umiikot sa lampara. Sino may alam ng kwento na yon? Oo, may gamo-gamo na umiikot dun sa lamp. Hindi pa kayo nakakapunta dito sa bahay ni Rizal, no? Yung mga bago. Sige, mamaya makikita nyo yan dun sa loob. Meron dong depiction. Pero, sige, isali na natin yung mga malalaking naka-blue. Sino makakapagkwento ng very short lang tungkol doon para malaman ng mga bata? O, yung naka-short daw, kasi very short lang dapat yung kwento. O, eto na, forfeited na kasi kinukwento ko na. 3, 2, 1. O, ayaw, wala na. Kasi nung nag-aaral sila, nakita ni Jose, may paikot-ikot na gamo-gamo sa lampara. Anong mangyayari sa gamo-gamo kapag siya ay dumikit sa lampara? Masusunog. So, ano ang moral of the story? Yung malalaki, ano moral of the story? Huwag dinikit sa lampara. Very good. Ano ang moral of the story? Oh, yung malalaki, alam niyo na yung story na yan. Ano ang moral of the story? Ano? Huwag pasisilaw sa mga kumikinang na bagay, sa mga masyadong magagandang bagay. Bagkus, dapat ay maging maingat, mapagmasid, at mapagmatsyag. Diba? Parang ano lang yan, huwag sasama sa mga barkada, sa mga kung sino, ng basta-basta, nang hindi nag-iisip kung ano ang kahihinatnan at maaaring mangyari sa inyo. O sige, tayo yung mga nanalo natin. Box, tapos ng bag ko. O, dito sa unahan, yung mga nanalo. Nico, diyan ka manghingi ng fruit, madami yan. Jollibee 100. May natutunan ba kayo? Opo!
Okay ba? So next year ba gusto niyo ulit dito? Sige, maraming salamat sa pakikinig. And on behalf of our Congresswoman Cha Hernandez Alcantara, nagpapasalamat po kami sa Barangay San Juan, sa ating pong mga sanggunian at sa SK na tumulong sa pag-aasikaso upang ang mga bata po ay makarating ngayong araw. At thank you po sa inyong pakikinig. Yan. Enjoy po sa pamamasyal mamaya. Thank you! Maraming salamat po. Buhayani Festival Executive Management Committee presents the Certificate of Appreciation to Honorable Danilo Q. Amparo, Chairman, Barangay San Juan, in grateful acknowledgement for your invaluable support for the Kwentong Bayani in celebration of the Kalambagong Buhayani Festival 2025, given this 11th day of June 2025, signed by Maulin Carla M. Boholano, Department Head, at Roselier E. Trizal, City Mayor. Ayan po, kinatawan na lamang po ng Sangguniang Barangay at SK. Muli po ating kinikilala ang mga kinatawan mula sa Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan ng Barangay San Juan. Ayan po, picture po muna tayo. Muli po, maraming salamat po. Nagpapasalamat din tayo sa tanggapan po ni Congresswoman Cha Hernandez. Ayan po, mga bata, mga SK, pwede po bang pakiguide natin ang ating kabataang Kalambeño para po maayos ang ating pila. Ayan. Pipila ro tayo, Jollibee. Tayo sa mga ating SK natin ha, para maayos po ang distribution of food at ang ating museum. Pipila tayo sa Jollibee. Maraming salamat po sa mga kabataang Kalambeño mula sa San Juan. Pila. Careful sa pagkuha ng sapatos ha. Kasama tayo sa pila. Kasama tayo pag ulay. Siyempre. Aba, syempre. Lalo na yung mga may edad na sa taga San Juan. Tara. Ba't chinelas ko? Nawala. Yan na eh. Nagutom tuloy ako. Chinelas ko na wala. Baka magkaiba-tay pa suot ko mamaya. Oo. Nawawala nga eh. Sorry. Nadala ng mga bata. Nawala ang chinelas ko. Ayun, sa labas. Yung magkaiba na. Asba, ayun yung mga bang santo. Para lagi may gana. Okay, pila tayo, pila. Hindi madali lang na. Wait lang, pag-aalis ka. Bibili tayo. Lima bata. Lima bata.
Parang kakaibang mansanas. Ayaw ko nang alalahanin ng lasa. Makinig maigi ha, may premyo ang makakasagot. This batch is brought to you by Wendy's. Swerte nyo. Pa-Wendy's kayo ngayon. Makikiupo na rin ako ngayon. Makinig maigi ha, may premyo mga kasagot. Kunyari, x equals x2 plus 4 minus x equals True. 3 on true. false. Tanggal sapatos, tanggal tsinelas. Tanggal daw sapatos. Ano na ba ko na dala ko? Madalas sa gilid. Madalas ko sa gilid. Tapos hanapin nyo memya yung kabiyak ha. Pahubad na ko yung sapatos. H. Rizal na kinakatawan po ngayong umaga ng kanyang Executive Assistant Mr. Roy Ramos. Hello? Ima? Hello? Ang lakas naman. Ready na ba kayo? Wow, very good ha. Mamaya ha, pagka nagkwento ko, dapat attentive kayo ha. Kasi, kasi pagka nasagutin yung tawa ay may? Wala. joke lang, So, bago tayo magkwento nung isang kwento ng malapit sa buhay ni Jose Rizal, ay hayaan niyo po munang ibigay ko ang mensahe ng ating minamahal na Mayor Ros Rizal, para sa inyong lahat na nandito ngayon. Taga-Barangay? Barangay Bañadero. Sino ba kapitan niyo? Kilala? Wow, kaya pala. Okay, ito na po. Isang makadiyos at makarisan na araw po sa inyo mga kabataan. Lalo-lalo na sa kabataan narito ngayon sa Kwentong Bayani, isa sa mga halagang gawain sa ating 2025 Kalambagong Buhayani Festival. Sa panahong ito ng paggunita, naway ating tandaan na si Jose Rizal, ang ating dakilang kababayan, ay minsan naging kabataan din, katulad ninyo. Ngunit hindi siya basta karaniwang kabataan lamang. Pinili niyang maging kabataang may paninindigan, may layunin, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan at kapwa. Mga kabataan, darating ang araw na tayo rin ay magiging mga kwento na lamang. Tayong lahat ay magiging alaala, mga pangalang ikukwento, mga aral na ipapasa, at mga pamana ng buhay na titingnalain o kaya'y babalikan ng susunod na henerasyon. Ang tanong, anong uri ng kwento ang iiwanan natin? So sa inyo paglaki, sa inyong pag-aaral, lalo-lalo pagka nasa school na kayo, dapat meron tayong iiwan ng alaala para sa ating mga klase, sa ating mga guro, na sa daring na panahon, baka isa sa inyo ay maging isang barangay chairman,
isang doktor, Mga Gaetano. no? Isang inhinyero, no? Para maalala ang inyong pangalan na ito. Kaklase ko to, isang magaling na bata, no? Kaya habang tayo'y may pagkakataon, habang tayo'y nabubuhay, mamuhay tayo na may saysay at dangal. Gawin nating makahulugan ang bawat araw. Tulad ni Rizal, magmahal tayo hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Alagaan natin ang ating dangal, paglingkuran natin ang kapwa, at itaguyod natin ang kabutihang panlahat. Ang pagiging bayani ay hindi lamang sa digmaan, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa pagpili ng tama, sa pagtulong sa nangangailangan, at sa paninindigang may puso. Maging bayani ka sa sariling paraan, dahil balang araw, ikaw rin ay magiging isang kwentong bayani. Gusto niyo bang maging isang kwentong bayani? Oh, very good. Taas ang kamay kung sinong may gusto. Oh, very good. Ayan. So, sa inyong lahat po, mula sa ating minamahal na Mayor Rose Rizal, sa mga bata na nandito ngayon, isang makadiyos at makarizal na umaga, at maraming salamat at mabuhay ang kabataang Calambeño. Palakpak naman tayo dyan. Maraming salamat po sa ating Executive Assistant to the City Mayor, Mr. Roy Ramos. So, mga kabataan mula Barangay Banyanero, may tanong muna si Ate Carol bago tayo magsimula sa ating kwentong bayani. Narito po muli para ikuwento ang buhay ng kapatid ni Dr. Jose Rizal, si Mr. Roy Ramos. Thank you, Ma'am May. Ayan. So, ready na ba kayo makinig? Naku, itong dalawang to. May kuya ka ba? May kuya ka? Oh, kuya, ano yung kapatid mo? Ipagtanggol mo. Joke. Dapat pag mga kuya kayo, no, ay pangalagaan nyo yung kapatid nyo. Sasabihin niya kung mali yung kanyang ginagawa. Di ba? Para matuto siya. No? So, handa na ba kayo makinig mga bata? Mga Karisayans? Handa na ba? Okay. So, ang aking kukwento ko ngayon ay ang kapatid ng ating pambansang bayani Jose Rizal, si Pasiano Rizal Mercado y Alonso Realonda. Ayan. Siya po yung kuya ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ano po? O, ito na, makinig na ha. Kasi mamaya, pag natapos ko yung kwento, may itatanong ako sa inyo na galing dito sa binasa ko. No? At may premyo. 10 ang kukuhanin kong mananalo. 10. Natag, 1 milyon. Oh! Tagwa 100, 10. Kaya very attentive dapat kayo, ha? Okay? May pambaho na kayo, di ba? Siya, makinig na. Okay? Ito na, ha? Ito na kwento ni Pasiano Rizal. Si Pasiano Rizal ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Ay isa sa mga mahalagang katauhan sa ating kasaysayan. Ang kanyang contribution sa himagsikan ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawain. Isang tahimik na nagmumuni-muni subalit kumikilos para sa kabutihan ng iba. Ipinanak si Pasiano Rizal noong March 9, 1851 bilang pangalawa sa 11 anak nina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Realonda. Idolo siya ng nakababatang kapatid na si Jose Rizal. Ang mga payo niya ang naging gabay ni Jose sa kanyang paglaki.
Bilang pinakamatandang kapatid na lalaki sa mga magkakapatid, siya ang namamahala sa kanilang kabuhayan. Katulad ng tradisyonal na papel ng panganay na lalaki sa pamilyang Pilipino, si Pasiano ang nagsilbing gabay sa iba pa niyang mga kapatid. Sang-ayon sa mga literaturang pangkasaysayan, siya ang naghatid kay Jose noong unang araw niya sa eskwela. Napakahalaga ng kanyang paninindigan at pagsusumikap upang maitaguyod ang pamilya. Lalo-lalo na noong arestuhin ang mga Kastila ang kanilang ina dahil sa maling paratang. Ang mga nasusulat tungkol sa buhay ni Pasiano ay hindi masyadong detalye. Anong pangalan mo? Anong pangalan? Hindi sa tinatanong mo yan. Michael. Gusto mo maging katulad ba ni Rizal? Ha? Di ba dapat pagkabatang ganyan makikinig ka? Mamaya tatanungin kita, ha? Okay? Ha? Kaya makinig ka, okay? Oh. Oh, tutuloy na natin, ha? Ito mo, ang gagaling nito. Diba? Ikaw na si Michael talaga, oh. Okay, tuloy natin, ha? Oh. Michael? Teka lang, pagkayuin na kaya yan. Ang kulit eh. Oh. Okay. Yes, ma'am. Okay, o ito na. Ang mga salaysay tungkol sa kanyang buhay ay kalimitan nakaangkla sa mga pangyayari sa buhay ng pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Gayunman, ang mga maliliit na bagay na nasulat tungkol sa kanya ay nagpapakita ng napakahalagang papel na ginampanan niya sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Nang dahil kay Pasiano, na ipagpatuloy ni Jose ang kanyang pag-aaral at nalampasan ang mga problema na kaakibat dito. Sang-ayon sa kasaysayan, si Pasiano ang tumulong kay Jose upang siya ay matanggap sa Ateneo de Manila noong 1872 sa kabila ng pagiging huli nito sa pagpapalista sa nabsabing universidad at sa kanyang napakabatang edad. Siya rin ang tumulong kay Jose upang makipagpatuloy ang pag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. Si Pasiano ay isang mag-aaral ng kasaysayan. Hindi na ang teorya nito, kundi ang tunay na mga karanasan ng kasaysayan. Noong ika-17 ng Pebrero 1872, nasaksihan niya ang pagbitay ng mga paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Kaibigan niya si Padre Burgos na isa dating niyang guro. Habang isang mag-aaral, hindi nagkibit-balikat si Pasiano sa pag-aabusong ginagawa ng mga Kastila. Ito ang dahilan kung kaya't binigyan siya ng mga gurong praile ng bagsak na grado. Sa mga kwento ni Pasiano tungkol sa ipinaglalaban ng guro niyang si Padre Burgos, nabuksan ang isipan ni Jose sa realidad ng lipunan. Sukdol sa langit ang pagmamahal ni Pasiano sa nakababatang kapatid. Malaki ang kanyang pagtitiwala sa kakayahan at talino nito. Kaya nga, hindi nakakapagtaka na kahit ang paborito niyang kabayo ay kailangan niyang ibenta upang mapadalhan ng pera si Jose para sa kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Nang isulat ni Jose ang El Filibusterismo, inialin niya ito sa alaala ng 3 paring martir. Ang aklat na ito ay naisulat ni Jose dahil sa mga kwento ni Pasiano tungkol sa Gomburza. Sinasabing noong namatay si Jose,
iniwan ni Pasiano ang buhay bilang haligi ng pamilya upang sumali sa himagsikan. Dahil sa kanyang kakayahan at kagitingan, naabot niya ang ranggong general sa hukbo ni Emilio Aguinaldo at nadakip ng mga kaaway noong 1900. Okay? Inihalal din siyang kalihim ng pananalapi sa pamahalaang pangkagawaran ng gitnang Luzon sa bundok Puray, Montalban. Namatay siya sa kanyang tahanan sa Los Baños, Laguna sa edad na 79 taong gulang dahil sa sakit na tuberculosis noong April 13, 1930 at inilibing sa Manila North Cemetery. Inilipat ang kanyang labi sa kanyang tahanan sa Los Baños, Laguna noong December 29, 1988. Ito si Pasiano. Ang mga pahinang kasaysayan ay naglalarawan sa kanya bilang mapagmahal na kuya at magiting na tao. Isa siyang pangkaraniwang tao na di pangkaraniwang panahon at isang di pangkaraniwang tao sa karaniwang panahon. Ayan. Ayan ang istorya ni Nino? Pasiano Rizal. Okay, ready na kayo sa mga question? Bigyan muna natin pagpupugay ang ating kapitan. Nandiyo po si Kapitan Bill Season. Ayan. Okay. Ayan. Si Kapitan. Pakapakan natin. Mamaya tatanungin din natin si Kapitan. Gusto nyo? So, unang tanong. Unang tanong. Kailan? Kailan ipinanganak si Jose Rizal? Okay, kailan ipinanganak si Pasiano Rizal? March 9, 1851. March 9, 1851. May kodigo ka, sinulat mo ha. Very good, isa na, nakakaisa na. Okay. Pangalawang tanong. Sino ang tatay at nanay ni Dr. Jose Rizal na kapatid ni... Oo, meron ba dyan? Di ba Pasiano Rizal? Sino ang magulang? Pangalan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ano, hindi nyo, di ba binasa ko yun? Miski first name lang. First name. Don. Ikaw. Donut. Walang Realonda yung Tatay. Yung tatay. Yung tatay niya, ano pangalan? Oo. Magalona. Rizal, di ba? Okay, so very good, ha? Yan. Ang tatay ni si Francisco Mercado Rizal, no? Ang nanay niya, Teodora Alonso Realonda. Okay. Ilan bang magkakapatid sila Pasiano Rizal? Mali. Galing mo. Ilan? Hindi ko nakikinig, ano? Ikaw, Brad. Ikaw. Oh, wow. 11. 11. Ang palakpakan natin siya. 11. Pakilan na ba yun? Pakilan na natin. Pangatlo? Pangatlo. O, may dito pa, ha? Ako, napakadami pa. Dapat, nakinig kayo kanina. Okay? O, ito pa, katanungan. O. Saan pumasok
Si Dr. Jose Rizal. Saan? O, sa Francisco. Ay, gulo. Ha? Saan una pumasok? Saan lumaba? Ha? Saan? Ateneo na ba? Mali. Di ba sa Ateneo? Ba yun? Ha? Last ba? Uy, hindi ko sinuta mo. Dalawa yun, di ba? Oh, yung una, saan? Oh, ikaw. Ayun, okay? Yung ba? So, pumasok siya sa pamantasan ng Santo Tomas at sa Ateneo. Oh, okay. Very good. Then, ito pa. Pangapat na yun, ano? O, magbigay ng isa na pangalan lang, ha, doon sa 3 pari na binanggit dito sa ating istorya. Ikaw, oo. Ha? Ay, tunay na, ano, buong pangalan para, ano, hindi ko na nga binigay yung 3. Yung buong pangalan. Mali! Ano? Mali. Ayun, ano, Mariano. Hindi mo, una, mali mo. Mariano Gomez. O, sino pa? Yung isa pa. Jose Burgos. Okay. At ang huli, sino? Ikaw. Jacinto Zamora. Very good. Ayan. Pangilan na yun? Pito na. 3 na lang. Ayan. Kailan namatay? Si Pasiano Rizal. Kailan? Oh, nakasagot ka na kanina, di ba? Ah, hindi na. Yung ba naman? Oh, hindi. Nakasagot ka na eh. Ikaw, hindi pa. Oh, ikaw, oh. Okay, very good. April 13, 1930. Ayan. Oh. Okay, dalawa na lang. So, dalawa na lang. Oh. Saan tumira? Saan ang bahay ni Mayor Ros Rizal? Saan ang bahay? Oh, si Bayala. Okay, o hindi. Oh, ito ang tanong. Saan ang bahay? Saan lugar ang bahay ni Pasiano Rizal? Okay? Okay, Los Baños, Laguna. Very good. At ito ang huli. Kailan inilipat ang labi ni Pasiano Rizal sa kanyang tahanan sa Los Baños, Laguna? Kailan? Ha, mali. Kailan inilipat? Kumpleto yun, ha? Kumpleto yun. May month, mayroong day, at saka year. Kailan? Wala? Wala. Hindi kasi kayo, ha? Wala? Wala nakakaalam? Yan yung Wendy's. Oh, mali. Ha? Mali. Wala rin pala. Sino yung nakinig? Huli. Hindi.
Ha? Ibahin na natin yung tanong para mas ano. Ha? December 29, 1988. Diba? Sino ang tama? Ako. Di ako, may premyo. Diba? Ito huling tanong. Huling tanong, ha? Ano? Nung pumasok sa military, sa militar, si Pasiano Rizal, ano ang kanyang rango? Naging rango? Okay, ikaw. General. Ayan, very good. General. Yan. Ano ba yung general? Ilang ano yun? Anong ano nun? General. Ilang star yun? 5. Isang star pala. Kasi ano pa? Okay. Kasi Brigadier General, 1 star. 1 star general yun. Okay? So, ayan ang buhay ni Pasiano Rizal. Okay? Kaya palakpakan natin kayo lahat. Mga kabataan. Okay? Na narinig nyo yung istorya ni Pasiano Rizal. Okay? So, alam nyo ba na ang ating Mayor, Ros Rizal, ay saan nag-aral? Saan nag-aral ng elementary? Saan graduate? Doon, sa Pasiano Rizal Elementary School. Doon sa aming lugar. No? Namamangkus ng tubo pag uuwi ng bahay. Bago umuwi. No? So, ayan ang ating minamahal na Mayor. No? Doon siya nag-aral ng elementary sa Pasiano Rizal Elementary School. Huwag niyo na alamin ng date, no? Bata pa yung ating Mayor. Okay? So, sa inyo lahat, maraming salamat. Sa Cultural Affairs, Tourism and Sports Development Department, basahin ko po muna ang citation. The City Government of Calamba Buhayani Festival Executive Management Committee presents the Certificate of Appreciation to Honorable Aris B. Hizon, Chairman, Barangay Bañadero. Acknowledgement for your invaluable support for the Kwentong Bayani and celebration of the Calambagong Buhayani Festival 2025 given this 11th day of June 2025. Signed by Maulen Carla M. Buholano, Department Head, Cultural Affairs, Tourism and Sports Development Department, at syempre, Honorable Roselier H. Rizal, City Mayor. Okay. Ayan, photo po muna sila. Kamay sa puso, dugong bayani po. Muli po kami ay nagpapasalamat po sa Barangay Bañadero. Sir and Kap, picture po muna tayo kasama ang mga kabataan. Dito po kayo sa gitna. At Sir Roy, picture po muna na nandito po kayo sa una. Yan, ganyan. Yung mga photographer po, ay, harapin dyan. Dito ka lang po. Ayun. Harap na lang po lahat ng bata doon. Ayan. Upo kayo, Bin. Oh, wait lang. Yung mga pa-premyo nyo po, sandali lamang. Ibibigay po lahat yan. Picture muna tayo. Smile lahat. Smile. Wait. One, two, three. Okay po. 1, 2. Sa baba. 1, 2. Kamay sa puso, dugong bayani. O, ayan mga bata, pwede harap ulit muna kayo dito. Harap kayo dito sa stage. Upo tayo. Kasi po, meron pa pong sorpresa ang ating Mayor Ros Rizal para sa atin. Pera! Ate Logs, okay na yung mask?
mamaya po meron tayong surpresang bisita. Pero magpapasalamat po syempre ang Kalambagong Buhayani Festival 2025 sa Wendy's. Ang Wendy's po ay makikita sa Barangay Milagroso. Ayan, naku, parang nakikita ko na ang ating special guest. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng Wendy's Kalamba na matatagpuan sa Barangay Milagroso. Ready na ba ang ating bisita? Ayan, so para po makasama natin ang ating special na bisita para sa umagang ito, pwede po bang kasama po natin si Mr. Frosty mula po sa Wendy's. Ay, kaway kayo, kaway! Ayan. Hello, Mr. Frosty! Hello! Ayan, excited na rin siyang makita kayo, syempre. O, ayan. Para po, makasama natin si Mr. Frosty. Magsuot na po tayo ng sapatos para makasama natin siya sa labas. Ayan. Iba ka lang ang Frosty. Iba ka lang ang Frosty. Excuse mo. Excuse me. At syempre po, hindi magpapahuli ang sanggol ng barangay ng Panyadero sa pangunguna. Hindi makita ang piso dahil meron din pong bigay na ipapauwi sa ating mga kabatang Kalambeno. Sinabitan ay maraming salamat. Pagkalan to, pagkalan. Lahat ka, mabibigyan na, mabibigyan. Kami, hindi kami magbibigyan. Mahina nagbilang. Dami naman. Bili lang sa 50. Bigyan mo ako? Suotin mo na sa patos. Bag, ayos ka eh. Iba ka lang. Iba Barangay Dos. sa ilog. Forward kayo, dear. Forward. Dito ka. Hello guys. Yan. Para malapit tayo sa tagapagkwento natin mamaya. Sige, Lapit pa, dear. Lapit pa. Sige. Dear mga usa. Comfortable ba lahat ng kids? Hindi po. Mamaya may special pa tayong bisita, ha? With Jollibee. Kaya makikinig tayo, ha, sa magkikwento. Picture. Picture. Punta dito si Minea. Ang sound great. Si Amin. Ano lang yan? Ang nasa bahay na. Oo nga eh. Ito magkagat tayo. Hindi natin general, ano bang ibig sabihin nun? Ano yung mga qualities niya? Matapang ba dapat? Very good. Ano pa? Makapangyarihan talaga, kuya. Pwede naman. Sino pa? Sino pang gusto mag-answer? Dapat po malakas ang loob. Ayan, very good. Kailangan matapang, malakas ang loob, at syempre may malasakit para sa bayan. Final trivia. Nakakita na ba kayo ng lumang 1,000 peso bill, yung 1,000?
Ano ba ang tawag natin May doon nakita kayo? ay? Sa akin yun. Tatlong ulo, paggas lang, di ba? Alam nyo ba, mga kabataang Kalambenyo, na ang isa dun sa tatlong ulong yun ay tiga-Kalamba? Hindi po. Sige nga, sino nga doon? Biro lamang. Pero para malaman natin ng lubusan kung sino nga ba yung naandun na lalaki, ang general na tinutukoy ko doon sa 1,000 peso bill na yun, narito po mula sa opisina ng ating City Councilor and Committee Chair on Tourism, walang iba po ang kinatawan ni City Councilor Maria Katrina V. Silva. Let us all welcome Miss Arian. Dito po, si General Lim. Maraming salamat po. So before po ako pumunta doon sa kwento, so ito po muna, no, panoorin po muna natin yung pagbati ng ating pong Konsehala Kat Silva. So kids, dito turn your left. Okay. Ito, dahil sa ngalan po ng ating Mayor Rosizal, Vice Mayor Atty. Tony Lazaro, Congresswoman Cha Hernandez, at lahat po ng grupo ng ating City Government ng Calamba, taon-taon po tayo nagdiriwang na ating Kuyayan Festival, kung saan po ito pong segment ng Kwentong Bayani ay taon-taon din po natin ginagawa. Siyempre po kasama ang ating napakabigay na Department of Tourism, Mang Carla Mocolano, ngayon pong hapon ay ating dahil ng General Papa Brown po, ng isa pong kapwa natin Kalambeno, ay nagpapala sa Kalambeno na kayo nagtatangan, kaya po siya ay kumapilala natin bilang isa sa ating Kayo na live. Kaya naman po sa ating mga kabataan, nawa ay lagi natin isa-isip ang kabayanihan na maaari natin sa buhay araw-araw sa paggawa natin ng mabuti at sa pagtulong natin palagi sa ating mga kapwa. Muli, ang pagbati ng inyong Atikat, Konsehala Kat Silva sa ating mga kabataan at lagi nyo kasama ang ating buong City Government of Calamba sa paggunita ng ating mga bayani dito sa ating lungsod ng Calamba. Dahil sa ganon, lagi din natin isabuhay ang pagiging bayani ng bawat isang Calambeno. Maraming salamat po! Okay, so narinig niyo na po ang pagbati ng ating pong Konsehala Kat Silva, or ang sabi niya, Ate Kat. So si Ate Kat. So wala po ngayon ang Ate Kat, so nandito po muna. Pinadala niya po ang kanyang representative sa katauhan po ni Ate Arian. So anong name ko? Ate Arian. So, mamaya, before ako, pag nag-start na ako magkwento, gusto ko, syempre, lahat tayo ay nakikinig. Okay? Kasi mamaya, meron kaming question, then meron din premyo. Gusto ba yon ng mga bata? Okay, opo. So, makikinig po ba tayo? Siyempre, before ako magkwento, gusto ko, dapat maayos ang upo. May tanong. Bawal makipagdaldalan sa katabi. Nakopyahan. Ang mga mata ay dapat nasa akin lang. O, makinig ha, makinig. Kasi may mga points din, no? So, mamaya sa question, syempre, dapat kapag tinanong, alam ang sagot. Sabi nga kanina, meron daw tayong mga bayani dito sa ating bayan. So, sino ba? Magbigay nga ng isa, or may kakilala ba kayong bayani na galing sa Calamba? Si Bayani at Sino Bayani. po? Sige, raise your hand. Casimiro. Yes. Jose Rizal. Siyempre, proud ba kayo na ang bayani o pambansang bayani natin ay galing dito sa Calamba? Okay, so siyempre, bukod kay Jose Rizal, so marami pang mga bayani ang ating bayan. At isa nga dito, ang ikukwento ko ngayong hapong ito. Handa na ba kayo mga bata? Okay, so simulan na natin. Si Vicente Podicolim, ang pag-aalay ng buhay sa oras ng digmaan, ang magpapatingkad sa isang kabayanihan. Iyan ang ginawang pagpapakasakit ni General Vicente Lim
na sinaluduhan ng kanyang mga kababayan. So, sino nga po ba ang aking kukwento? Polico Lim o si General Vicente Lim. Okay. Si Vicente Lim ay isinilang noong Pebrero 14, 1888 sa Calamba, Laguna. Alam niyo ba kung saan nakatira si General Vicente Lim? Hindi po. Kayo ay taga-barangay? Si General Lim ay barangay 4 lamang po. So, katabing barangay lang din natin. May magandang kabuhayan ng pamilyang pinanggalingan niya. Ama niya si Jose Lim, mayamang Chino, at ina naman niya si Antonia Polico, kilalang negosyante. Si General Vicente Lim ay pangatlo sa 4 na magkakapatid. O, tandaan niyo po yan, ha? Ang pagpapaunlad ng kaisipan ay sinikap alalayan ni Vicente. Laging pinahahalagahan niya ang pag-aaral. So, para kay General Vicente Lim, mahalaga ang pag-aaral. Kayo ba, mga bata, pinahahalagahan niyo ang pag-aaral? Lagi ba kayo nagbabasa? Parang hindi na. Kailangan magbasa at makinig lagi sa inyong guro. Siyempre, very good po yan. Babasa ng tubig. Nagtapos siya sa pamantasang normal ng Pilipinas noong 1808. Pagkaraan ng 2 taon, nauwi sa pagsusundalo ang kapalaran ni Vicente noong maipasa niya ang eksamen para sa mga piling-piling kadete sa US Military Academy. So, ano ang piniling landas ni General Vicente Lim? Pagsusundalo. Very good. Tinapos niya ang kurso sa West Point noong 1914. Okay. So, makinig mga bata. Pagbalik sa bansang Pilipinas, naging pangalawang tenyente siya ng Philippines Cup sa kuta ng San Pedro o Fort San Pedro sa Iloilo. Naging guro rin siya sa Akademiyang Militar ng Pilipinas sa lungsod ng Baguio. Nagtungo siya sa Estados Unidos para muling mag-aral at naging unang Pilipinong nagtapos sa kolehiyo ng Hubong Katihan o Army College sa Washington noong 1929. Nang sumiklab ang ikalawang digmaan pandaigdig o yung World War II, siya ay naging Brigadier General ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. At nang bumagsak ang Bataan noong 1942, napiit siya sa Capas Tarlac o nakulong. Nakulong siya sa Capas Tarlac. Nang makalaya siya, sumapi naman siya sa kilusang gerilya. Alam niyo ba yung salitang gerilya? Okay, ang gerilya ay ito po ay yung mga parang ano po ito? Ito po ay maliit na digmaan o hukbong panlupa. So, yun po ang meaning po ng gerilya, no? O parang siya ay civilian. Civilian siya. Civilian ang naging ang sinamahang kilusan ni General Vicente Lim. Noong Hunyo 1944, dinakip siya ng mga Hapones dahil sa kanyang pagkilos laban sa pamahalaang kolonyal. Ikinulong si General Lim sa Kutang Santiago at saka inilipat sa Bilibid Compound sa Maynila. Binitay siya sa libingang incheck ng taon ding iyon. Bago tanggapin ang pinakamasakit na parusa, ay pinakasabi ni Vicente sa may iwang asawa at mga anak na nanindigan siya sa ngalan ng pananagutan, karangalan, at kabansaan. So nagbilin
ang ating General Lee sa may iwang asawa at anak. So ang sabi niya, siya po ay nanindigan bilang sa pananagutan, karangalan, at kabansaan o para sa bansa. Si Vicente Lee ay mapagmahal na asawa at maalalahaning ama. Dakilang bayani at marangal na Pilipino sa oras ng kapayapaan at sa panahon ng digmaan. Kaya nga, nararapat lamang na ipagmalaki natin mga Pilipino at tayo bilang mga Kalambeño si General Vicente Lim sa mga henerasyong darating. Okay, so tapos na ang kwento ko. Nakinig po ba? Sino nga po ulit si General Vicente Lim? 1,000. Siya ay sundalo. Siyempre, sundalo. So for now, so may mga question ako. So pwede po kayong mag-raise ng hands kapag alam niyo yung sagot. Yan. Okay? Okay. Tingnan natin kung nakinig mabuti ang mga kabataang ito. Unang tanong. Sino ang tatay? Saan ipinanganak si General Vicente Lee? No! Sige, taas mo ng kamay. Taas ng kamay. Sa higa. Saang, ano po, saang bayan? Kalamba. Barangay 4, Kalamba. Sige po. Bibigyan po natin ng premyo, ate. Si Kuya Dong. Buti pa yun. Ayun yung sumagot eh. Ha? Ayun yung sumagot eh. Okay, so 100 tuloy. Instant pa. Hindi pwede. Ito nga, busy pa. Okay, mamaya na buksan. Ang daya kilignan. Next, makinig mabuti. Another question. Ready na po ba? Ready na? Hindi bawal ka. Ano ang buong pangalan ng kapatid, ng kapitbahay. Norman Podicolin. Kailangan mo si Norman Podico, di ba? Ano ang birthday ni General Vicente Lee? Ayun. February 14, 1888. Very good. Galing! Kala mo nakawak ng bola, no? Last question. Pinig mabuti. Okay, makinig? Ano ang mahalagang katangian ni General Vicente Lee? Doon sa narinig yung kwento, ano ang mahalagang katangian ni General Vicente Lee? Sige. Katangian. Next. May paninindigan. Next. Matapat sa bayan. Mapagmahal na asawa. Mapagmahal na asawa. More. Next. No. Malasakit. Malasakit. Tulungin sa bansa. Ano nga, yung kaninang tinanong ni ate, ano ang katangian ng isang general? Merchandise. Tapat. General merchandise. Matapang. Katapangan. Katapangan ang ipinakitang katangian po ni General Vicente Lee. 100. Dapat. Ayan. So, dyan nagtatapos ang kwentong bayani o ang kwento ni General Vicente Podicolin. So, maraming salamat, Barangay 2 o kabataan ng Barangay 2. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yeah! Okay, mga bata, sabay
sabay-sabay po tayo mag-thank you kay Miss Arian. Ready? 3, 2, 1. Thank you! Ayan, muli po maraming salamat po kay Miss Arian at syempre sa buong tanggapan po ng ating Calamba City Councilor Konsehal Maria Katrina V. Silva Evangelista. So, ngayon naman po sa puntong ito, tatawagin ko po ulit sa entablado ang ating kinatawan mula po sa office ni Konsikat para po ihandog ang sertipiko ng Barangay Dos. Sinong kukuha? Sino? Ayos, ma'am. Basahin ko lamang po ang citation. The City Government of Calamba Buhayani Festival Executive Management Committee presents the Certificate of Appreciation to Honorable Joan M. De Mesa, Chairwoman, Barangay Dos, in grateful acknowledgement for your invaluable support for the Kuwentong Bayani in celebration of the Calambagong Buhayani Festival 2025, given this 11th day of June 2025, signed by Maulen Carla M. Boholano, Department Head, Cultural Affairs, Tourism and Sports Development Department, and Honorable Roselier H. Rizal, Calamba City Mayor. Picture po muna. Kamay sa puso po, dugong bayani. At syempre po, serbisyo ang karapat-dapat. Ayan, muli po maraming salamat po sa buong sangguniang barangay na WC Carabaos. Pero syempre, hindi po yan natatapos dahil may sorpresa pa po para sa inyo ang ating City Councilor, Katrina Silva. Wait lang ha. Smell. Sige, doon kayo humarap lahat. Isa pa po yung hand sign ni Konsikat. Paano? Letter K. Ayan, serbisyo karapat-dapat. Ayan, wait lang. Magpipicture pa po. Isa pa. Letter K. Ayan, maraming salamat po. Mga space. Mga space. Mga space, dito na lang kayo sa gilid. Para nasa unahan yung mga bata. Kahiya-hiyaman sa inyo. Dito na lang kayo sa gilid. Kahiyaman, magsilayos kayo dyan. Ayan. Okay. Picture ulit. Picture. 1, 2, 3. Okay, Mayor naman. Kamay sa puso. Dugong bayani. Ayan. Ang ating punong abala. Dito ka sa gitna. Ayan ulit. Kamay sa puso. Dugong bayani. Ganito lang. Mayor. Ayan. Maraming salamat. Alam niyo ba mga kids na may isa pang surpresa bisita na iilan sa inyo sa labas? Oh, inaabangan kayo. Ang sabi niya, kailangan maayos daw yung pila natin. Pila ako. Maayos yung pila natin pagka lalabas tayo. Pero, bago po tayo lumabas, pila po muna tayo ng maayos para po sa regalo mula kay Konsehal Kat Silva. Isa-isa po, magkakaroon kayong lahat ng regalo galing kay Konsehal. May tumbler. Maayos po ang pila, mga bata. Backward lang tayo ng kwento. Maayos, lahat po magkakaroon. Kay gusto mo yan. Mio. Thank you. Pasok na ba? Gusto ko selfie eh. Aha, may ano ko rito. Karton.
May karton sa ulo. Thank you. May karton sa ulo. Para hindi dumulas. Yun! Wow! Nagtatago! Akala ko yun yung mascot, hindi pala. Akala ko siya yung mascot, yung palang isang malaking tao. Yan na, Jollibee delivery. Ganon, ganon. Ganto. Isa pa. Teka dali. Isa pa. Ganto nga, oh. Oh, isa pa kami ni Lope. Ere, picture. Ay, may lagay. Tingnan mo, busy ako. Parang ka na sa mama Karan. Sasama ko. Mga bata! Yes! Ganon, ganon. Jump shot po, jump shot! Ay, mami, mami, ano daw, sa labas. Sa labas na. Sa loob. Okay, may nadapa. Gulong to. Pag nadapa to, gulong yan. Nahiya na siya. Nakaya ako, makaganda ka Jollibee, sir. Aba, sir, kasama ka, sir. Sayang. Tulit. Jump shot. Wow, sir. Nakakatawas. Nakalipad ng bubuyog, no? Isa pa nga, jump shot. Yan! Oh, bubuyog, nalipad, oh. Hirap talaga kumita ng pera. Kaya mag-traffic ka muna dyan. Picture na. Namimiss ko bigla, nanay ko ano. Totoo ang bubuyog eh.
Jolly fans. Mga Jolly fans, 3, 2, 1. Kita ka sa loob. Kailangan talaga may picture na. Kanina umaga walang laptop eh. Okay! Jump set lahat! Thank you po! Baka may picture tayo apat. Ba't wala kang honey? 3, 2, 1. Saya ng mga bata. Isa na lang, yehey. Ilay, wag ka muna umalis ha. Mga legend. Nandito na kayo nung 70s, 80s. 90s, dati pa yan. 80s, 90s, nandito na kayo, no? 2007. Tanda ko itsura niya, malimit kami rito, Central 1 lang kami. Kasi dyan ako namamaybay doon sa ano, yung Adobe pa noon. Dyan ako nananakbo, kami sinisigawan nyo noon. Hindi nga, sumisigaw sa amin noon eh, baka araw mahulog. Kami yun, sigurado. Ito ang mga bata, yung matanda, lalo na yun, no? Tayo na. Magandang hapon. 1, 2, 3. Malikot. Magandang hapon! Kumo na kayo dito. Ayan. So sa oras po na ito, sisimulan na natin ang ating programa. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Ayan. So isa pong maka-Diyos at maka-Rizal na hapon sa lahat ng ating panauhin dito po sa Museo ni Jose Rizal sa Calamba. Ngayon pong araw ng Miyerkules, June 11, 2025. Lalong-lalo na po sa ating mga kabataang Calambeño na narito ngayong hapon. Kayo po ay mula sa barangay? Ayan. So good afternoon po sa mga kabataang Calambeño mula sa barangay Parian. Muli po ako po si Ate Carol May Villaluna mula po sa tanggapan ng Ay Peso. So ngayong hapon po, tayo ay makikinig sa isang espesyal na kwentong ihahandog sa atin ng ating panauhin. So gusto po namin talagang active tayo, makikinig, tayo po ay behave at syempre, tayo po ay sasagot sa ating question and answer later ha. Excited na po ba kayo? Handa na po bang makinig? So narito na po ang magkikwento para sa hapon na ito. Ang ating pong City Councilor Joselito Jojo G. Katindig. Thank you, Ma'am Carol. Ang halal, hindi na ako magmamike na nakasang. Hi, good afternoon. Kilala niyo po ako? Sino po ako? Ako si Kuya Jojo Katindig o mas kilala sa tawag na Kuya Jojo Katindig. Alam niyo ba ibig sabihin ng konsyal? Ano po ibig sabihin? Sige, ako
Pag may gusto sumagot, mag-raise lang ng hand, pagkas na tawagin ko. Huwag sabay-sabay, ha? Alam niyo ibig sabihin ng konsehal? Hindi. Kami mga konsehal, kami yung tinatawag na lokal na mababalas dito sa lungsod ng Calamba. Katuwang tayo ng atong punong lungsod. Sinong mayor natin? Sino tinatawag natin punong lungsod o mayor? Ross Rizal. Kasama din natin sa panunungkulan ng ating pangalawang punong lungsod. Sino sinasabi pangalawang punong lungsod o vice mayor? Toti Lazaro. Kasama din natin sa ating distrito yung nag-iisang congresswoman natin. Yung napakagandang natin congresswoman. Sino congresswoman natin? Hernandez. Very good. Kilala niyo, no? Medyo familiar kayo sa tinatawag natin politiko. Maybe pagdating ng mga susunod na araw, kayo naman ang nakaupo dito at kayo naman magkikwento sa mga batang kagaya niyo. Gusto niyo ba yan? Sinong gusto niyo maging konserte pagdating ng panahon? Ayaw niyo ng konserte. Siguro mas gusto niyo. Sino gusto maging mayor? Ayaw, ako'y magkikwento sa inyo. Ako po'y naanyayang posisyon na aming pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Toti Lazaro, na magbigay ng maikling kwento ng mga bayani. Alam niyo ba ibig sabihin ng bayani? Sige, mamaya, katanungin ko kayo. May 4 na kwentong pinadala sa aking tanggapan at ang napili ko po dito ay kwento ng kabayanihan ni Teodora Alonso de Yolanda de Rizal Quintos. Mamaya, kilalanin natin magaling. Familiar po ba kayo kung sino si Teodora Alonso? Sige po. Mamaya alamin natin kung sino dyan. Pero nandito siya sa loob ng kwento. Umpisan natin ang kwento, ha? Ito'y kwento ng bayan, si Teodora Alonso de Yolanda Rizal Pintos. Si Teodora ay pinanganak noong 9 ng Nobyembre taong 1827 sa Masig, Tondo, Manila. Siya ay ikalawa sa mga anak nina Lorenzo Alonso at Digida de Quintos. Ang kanyang ama ang naging kapitan ng munisipyo ng Biñang, Laguna na kinatawan ng Laguna sa Korte ng Espanya. Nasabi ng isang samahan ng mga Katoliko sa Isabela. Ang kanyang ina naman ay galing sa prominenteng pamilya. Alam niyo ibig sabihin ng prominenteng pamilya? May isang hand kung sino may nakakaanap. Sige po. VIP. Sige. Alam niyo ibig sabihin ng salitang prominente? Hindi. Ibig sabihin ng isang prominente, galing siya sa kilalang pamilya. Si Teodora Alonso pala ay galing sa isang kilalang pamilya sa Biñang, Laguna. Siya ay nakapag-aral sa Colegio de Santa Rosa. Ang kanyang apelido ay pinalitan ng Reolata alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Claveria noong 1849. Sa murang edad na 20, si Teodora ay kinasal kay Francisco Mercado na mula sa Biñang, Laguna. Siya ay nanirahan sa Calamba, Laguna. Dito, mula sa Biñang, Laguna, nung nakapag-asawa siya, lumipat sila dito sa Calamba, Laguna. Ito yung ating bayan dito. Saan ba kayo? Hindi ka Calamba, Laguna. Yan. At binayaan ng 11 anak. Ilan na naging anak nila? 11. Isa-isayin natin. 11 anak, ito ay sina Saturnina, Ponciano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josepa, Trinidad, at Soledad. Nabanggit, isa pala sa naging anak po ni Teodora Alonso ay si Jose. Kilala niyo po kung sino binabanggit na anak niya na si Jose? Jose Rizal. Tama. Ibig sabihin, kung anak ni Teodora Alonso, si Jose Rizal, ano ni Dr. Jose Rizal? Si Teodora. Ay. Tama. Si Teodora ang una-unahang guro ng kanyang mga anak bago ito napadala sa Maynila. Ibig sabihin, sa 11 naging anak po niya, siya yung tumayong unang-unang guro. Siya yung nagturo. Parang kayo. Di ba, nung maliliit naman kayo, kasalukuyan, napasok kayo. Saan kayo napasok? Palingan, elementary school. Pero bago kayo pumasok sa eskwelahan, sino yung una nagturo sa inyo? Sino ba nung habang maliit kayo, nagtuturo kung paano bumilang ng 1 to 10, nagtuturo kung paano magkulay, mag-drawing. Di ba si nanay? At meron minsan, hindi lang si nanay, si tatay, at kalimitan, di ba si lola rin? Right? So
Jose nagtungo. Si Jose, yung tinatawag ng sa kwento ay si Dr. Jose Rizal. Si Jose nagtungo si Europa upang magkakatulubahasa. Siya din ang naging inspirasyon at dahilan kung bakit kumuha ng medisina si Jose upang magamot at maibalik ang kanyang paningin. Noong nag-aaral si Dr. Jose Rizal, nagkaroon ng karamdaman yung kanyang ina kung saan lumago ang mata nito. Kaya doon sa kagustuhan ng kanyang Dr. Jose Rizal na may balik ulit yung paglilino ng paningin ng kanyang ina, si Teodora, ay siya ay kumuha ng medisina at nag-aral upang siya ang mismo sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal, siya mismo ang gumamot sa kanyang nanay. Nang maging si Teodora hindi nakaligtas sa pagmamalupit ng Kastila, na kailang beses siyang nakulong sa makakatwa at hindi mahalagang kaso. Una siyang nakulong sa bintang na nilason niya ang kapatid ng kanyang asawa. Pinagtanggol siya ng dalawa sa magagaling na abogado na nagmula pa sa Maynila at napawalang sala makalipas ng 2.5 taong pagkakabilanggo. Nang ipag-utos sa mga Kastila na palitan ang apelyido ng bawat Pilipino, isa ang kanyang pamilya sa tumutol at bilang parusa, siya ay pinaglakad na mahigit 50 kilometro. Ang gaba pala, 50 kilometro. Ito ay mula sa Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna. Alam niyo kung gaano kalayo yun mula dito sa atin sa Calamba papunta sa Santa Cruz. Yun ang naging parusa sa kanya dahil hindi siya sumunod doon sa kapusanan ng mga Kastila. Pinarusahan siya. Bilang parusa, pinaglakad siya ng ganun kalayo. Napilitang lumipat sa Maynila ang kanyang pamilya na magkaroon ng hidwaan ang Dominika at ang Pilipino sa Laguna. Noong taong 1891, nakasama niya si Jose ng Magistiyano ito sa dapitan at nagtungo sa Hong Kong. Nang malaman niya ang kanyang anak ay napatawan ng parusang kamatayan, siya ay nagtungo sa Maynila upang bisitahin ang asawa at makiusap sa gobernador, ngunit nabigo siya sa kanyang layunin. Sa dami ng hirap at sakit ng kaloobang dinanas, inalok ng legislatura ng Pilipinas si Teodora ng pensyon bilang pagkilala sa kanyang naging ambag sa bayan. Ibig sabihin, sa dami niyang sinakripisyo, hindi lamang siya bilang anak o bilang nanay ni Jose Rizal natin, haba niya naging sakripisyo niya dito sa ating sambayan. At bilang inalok siya ng gobyerno, nabigyan ng pensyon. Ngunit magalang niya itong tinanggihan ang alok at sinabing ang aking pamilya ay hindi kailanman magmahal sa bayan dahil lamang sa salapi. Tinanggihan niya yun. At ito yung pinakamaganda sinabi niya doon. Kung ang ating pamalaan ay maraming pondo at hindi alam kung saan dapat gamitin, mas mainam sigurong bawasan na lamang ang buwis. Hanggang doon na lamang po tayo. Maganda yung huling binika ng ating kwento. Kung ang ating pamalaan ay maraming pondo, hindi alam kung saan dapat gamitin, mas mainam sigurong bawasan ang buwis. Napakaganda para sa amin, pero para sa inyo, medyo malalim yung salitang yon at ang hirap pang ipaliwanag. Gusto ko lang ulitin sa inyo sa dalit ng iyong pagkakataon. Huwag niyong kakalimutan yung huling binika ng ating bayan si Teodora. Kung ang ating pamalaan ay maraming pondo at hindi na alam kung saan dapat gamitin, mas mainam sigurong bawasan na lang ang buwis. Tandaan niyo po yung sinabi niya ngayon at sa darating na mga araw at panahon, padalaman niyo po ang ibig sabihin. Okay ba sa inyo mga bata? Nakinig ba kayo? Meron na kung ilang itatanong ha kung talaga nakinig kayo ha. Ito yung patungkol sa ating binasang kwentong bayani. Una, alam niyo ba ibig sabihin ng bayani? Sige, raise ang hand. Sino magsasagot? Ikaw? Sige, sagot. Sino po? Raise lang ng hand. Sino? Ano ibig sabihin ng bayani? Dugo. Hindi. Ang bayani, hindi lamang... sige. Ano ibig sabihin ng bayani? Bigang pagtanggol. Tama. Ano pa? Ano pa? Sige, may tip ako sa inyo sa lahat ng sasagot. Sino pa? Ano? Dapat pamahala. Hindi pamahala. Sige. Ano pa? Hindi malasakit. Ano pa?
ibig sabihin ng bayani? Ayaw. Ang bayani, ito yung ibinibigay nating karangalan sa mga taong nag-aalay ng sipag, lakas, at talaga ng sakripisyo sa ating bayan. Hindi ibig sabihin siya ay nagpakamatay para sa atin ng bayan, kagaya ng nangyari sa ating pambansang bayan, kung saan siya sa pagmamahal niya sa ating bayan Pilipinas, talaga hinatulan siya ng bitay o kamatayan. Hindi lamang sa kamatayan nakikita ang pagiging isang bayani. Kahit sa kasalukuyang panahon, meron tayong itinuturing na bayani. Ang mga kwento ng bayani hindi lang nakikita sa aklat o kwento, ito'y nakikita din natin sa pang-araw-araw. Sa kasalukuyang panahon, sino may tuturing natin bayani? Mga magulang po nama. Alam niyo kung bakit itong napili kong kwento? Ito'y kwento ng isang pamilya na kung saan si Teodora Alonso ay nagpakita kung gaano siya talaga magmahal bilang ina. Sa kasalukuyang panahon natin, hindi lang siya nasa aklat, kundi sa nakakalubilo natin araw-araw, ang ating mga magulang, si nanay, ay may tuturing rin natin bayani, lalo na si ate si tatay. Si tatay hindi man natin nakakasama. Minsan pag-ising nyo, wala na si tatay. Nasaan na si tatay? Maaga pumapasok sa trabaho. Bakit ba nagtatrabaho si tatay? Para sa pangangailangan nyo. Hindi lamang sa bilang tatay natin, kundi para na rin siyang bayani. Bayani sa atin, bayani sa kanyang anak, bayani sa kanyang pamilya. Tama? Opo. Kayo rin mga bata, kayo matuturing din natin bayani na kasalukuyang panahon. Sa paano pamamaraan, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang, sa nakakatanda, at mag-aral kayo mabuti. Tama? Sabi ko nga, baka naman sa mga susunod na pagkakataon, sa susunod na panahon, ako naman ang makikinig sa kwento nyo at kayo naman ang nandito sa harapan. Kayo naman ang magiging tingapagtanggol ng ating lungsod ng Kalamba. Kayo naman ang uupo bilang leader namin dito sa lungsod ng Kalamba. Gusto nyo ba yun? Narating po tayo dyan, basta mag-aaral lang kayo mabuti. Okay ba sa inyo mga bata? May natutunan ba kayo sa kwento natin ngayon? Sige nga, kung meron, ano po yun? Taas ang kamay, anong natutunan natin sa kwento? Naiyan kayo. Muli, ipinaalala ko, ang binasa natin kwento ay tungkol kay Teodora Alonso, no kung saan sinasabi sa kwento na ang nanay pala ng ating pambansang bayani, Igat Rizal, ay si Teodora Alonso. Siya itinuring din natin bayani, hindi dahil siya ay nanay ng ating pambansang bayani, kundi dahil sa mga sakripisyong ibinigay niya para sa kanyang anak at para sa ating bayan. Tama po, kung yung kakalimutan yun, ha? Sige po. May gusto ba kayo? Balik ka rin natin. Hindi na ako magtatanong. Baka naman kayo. May gusto ba kayo itanong sa akin? O para dito sa ikunento natin? O karagdagang kaalaman ko para sa ating pambansang bayani? At Jose Rizal? May gusto ko magtanong? Panay mahihain sila. Mataas kayo ng kamay kung may gusto kayo itanong kay ating City Councilor, Chocho Katibli. Bigyan po kayo ng gift. Meron naman ay, ilan taon ka na? 10. Ilan? 8? Ikaw yung pinakamaliit. Anong grade mo na? Grade ko na pagpasok. Sige, hindi ko na lang tayo tatanungin na tayo naman sumagot. Meron na lang ako ibibigay ng gift sa inyo. Ibibigay ko kay Ate Carol. Paano kayo ha? Kami po ay magpapaalam na. Pero sa mga susunod na araw, sa pagkaharap natin ito, pag nagkita tayo, muli, ano pong itatawag niyo sa akin? Ako si Kuya. Nakita tayo sa inyong barangay sa Panayam. Babatiin niyo ako ha? Sige, muli, sa maganda, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga kabataan ng ating barangay Panayam. Saludo po ako sa inyo. Palakpakan po natin ating barangay. Picture na po. Sandali lang po, mag-photo opportunity po muna tayo. Harap po kayong lahat dito sa bandang sa may pintuan. Yes po. Sir Derek. Ang ating pong museum curator, Sir Derek Villa. Ang ating
Coordinator, at kinatawan po mula sa Barangay Parian. Ang ating pong kinatawan mula sa Sangguniang Barangay at SK ng Barangay Parian. Okay po. Kurisin. Mga bata, request lang tayo sa picture. Pakigawa po ang number 1. Number 1, isang tindig, okay? Ang inaanyayahan din po natin ang mula po sa tanggapan ni Konsehal Katindig na sumama po sa ating photo opportunity. Sama din po kayo sa picture, mga ma'am, sir. Sila naman po. O, ayan. Mga bata, smile ulit tayo sa camera, ha? Please, smile tayo. Okay? Akasha. Number 1 ulit. Number 1. Very good. Ang bilis. Mga bata, sabay-sabay po tayo mag-thank you kay Konsehal Jojo Katindig in 1, 2, 3. Thank you, Konsehal Jojo Katindig! Ayan po, syempre po, may mga dalang regalo at handog po sa ating lahat si Konsehal Jojo Katindig. Kaya manatili po tayo nakaupo. Harap na po kayo dito sa stage. At sa puntong ito, ating pong ibibigay ang sertipiko at token para po sa mga kinatawan ng Sangguniang Barangay at SK ng Barangay Parian. Babasahin ko lamang po ang citation. The City Government of Calamba Buhayani Festival Executive Management Committee presents the Certificate of Appreciation to Honorable Rodney P. Perez, Chairman, Barangay Parian, in grateful acknowledgement of your invaluable support for the Kwentong Bayani in celebration of the Calambagong Buhayani Festival 2025, given this 11th day of June 2025, signed Maulen Carla M. Boholano, Department Head, Cultural Affairs, Tourism and Sports Development Department, at Honorable Roselier H. Rizal, Calamba City Mayor. Muli po, tinatawag po natin ang pinatawan mula po sa Barangay Parian SK. Sige po, sir, kayo na pong tumanggap. Kamay po at picture kasama si Konsehal Jojo. Ayan, maraming salamat po. Picture po. Number 1, number 1. Ayan. At syempre po, kamay sa puso. Lubong bayani din po. Ayan. Muli po, maraming salamat po. Thank you po, Konsehal Jojo Katindig. Hi kids, mabay ulit ha. Thank you sa pagpunta nyo dito at sa pakikinig. Sana kahit maikli yung ating kwento, may napulot naman kayong aral. Ang pinakamagandang aral sa kwento natin, yung pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. At sana po, maramdaman nyo rin po sa inyong tahanan ng pagmamahal ng inyong magulang. At bilang mga bata, ibalik natin itong pagmamahal na ito sa ating mga magulang. Maging mabait, masunurin, at mag-aral mabuti. Pwede ba yan mga bata? Huwag kakalimutan. Babay na Kuya Jojo sa inyo. Bye-bye! Thank you ulit. Thank you. Thank you po. Pipila po tayo ng maayos and then lamang. Ako na nasa pila. Pila. Ito, simula ng pila. Pila po dyan. Wow. Tao.
Jollibee. Mag-Jollibee ka pa, Jojo eh. Oo, para sa mga bata yan. Nasa bata pa yan. Wala sa na. Squatro na, uwi na. Out pa pala. Magsuot na po tayo ng shoes, mga bata. Tingnan po tayo. Ano lang tayo na isa-isa lang. Lahat naman po ay pamilya. Kala ko, Nasa na si Jollibee? Ano ko sasaya uli yun? Dahil ba? Ng overtime? wala na. Uwi na eh. Sino natapos ang sapatos na kapila, ha? At kayo yung nakasus na. Madali para Hindi pwede magmotoryo si Jollibee. Napilang mo na lahat. Hindi ka siya helmet sa ulo. Okay. Last na pala yun. Kala ko 5. Hindi kasama sila sa... Nakalis na po. Pwede na yun. 3, 2, 1.